Good morning, Sunday. Let's ready our hearts and minds to start our worship service. Let's all rise. We're going to be moving on number 25. Psalm 95, verses 1 to 5. O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with psalms. For the Lord is a great God, and a great King above all gods. In his hand are the deep places of the earth. The strength of the hills is his also. The sea is his, and he made it, and his hands formed the dry land. Let's pray. Heavenly Father, for this appearance on earth, King of the universe, first of all, Lord, thank you for this wonderful life that you have given to us. Thank you, Lord, for the guidance, protection, and wisdom. We lower the sins, Lord. You give us a gift of salvation. And Lord, please be with us always, because we are nothing without you. Thank you, Lord, for our brethren, Lord, who are here, Lord, to serve you. And Lord, thank you, Lord, for everything, Lord. Kaya nag-guide mo sa future na naman. Salamat sa Lord, sa pag-uyang mo sa ako. Nailangan na lang sa aking ulit. Salamat, Lord, for giving us, Lord, discernment in our heart, Lord. Thank you, Lord, for this
wonderful opportunity na nakakikaroon ng expert. Thank you Lord for everything. Mayaman ka Lord sa tubong mong nasintas ng kagalang ng puso. In Jesus' name we pray. Amen.
So all rise as we affirm the faith in His Son. Let's read together, please. We believe in one God, creator of all things, infinitely perfect and eternally existing in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Deuteronomy 6 verse 4, Psalm 18:30, Matthew 28:19, 1 Corinthians 8:6, 1 Timothy 2:5, Revelations 4 verse 3. Please be seated. For our prayer here, we will sing hymn number 299, Thus Jesus Came.
atong kanta karon, ang Diyos ay nag-care sa ato sa mga pagsulay, mga pagbukat sa atong biyayaan, ang Ginoo na tapang ng tunay sa ato. So atong ituloy ang atong mga panginoon niya ug magampong na. Lagi kong amahan sa lahat ng Diyos sa iyong kaayo, iyong na labi na ng God sa among mga biyayaan, mga pagsulay. Nasayon kami ng Diyos na kining mga pagsulay na ano ni namasa kayo ng Diyos. Ikaw ng God ang nasayon kami. Nasayon kami ng Diyos na imo kami sulayan para mulipon sa mga ako ito ng Diyos, ang among tagsa-tagsa ng mga Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos, ang among Diyos na nag-provide sa tanang mga Panginoon ng Diyos. You are Jehovah Jireh that provides every need. Kaya Diyos, ang among ituboy, ang matagusa, ang among panglawas ng Diyos, ang ituboy sa mga Panginoon. Lord, nalangin kami tagay himsog sa among mga amo sa natukoy ng Diyos ang among mga Panginoon sa among iglesia. Ilabinaw ng God sa El International Church Incorporated. Lord, nasayot ka, may buhaton na among pinigibuhat para lahat ng Diyos. Lord, among diampo ang mga Panginoon sa among mga kaigsuunan, sa among mga kauban sa iglesia. Lord, panalangin ng Diyos ang kagsakagsakan sa pamilya ng Diyos. Among sa diampo ng Diyos, ang pamilya sa mga sabalya. Lord, ilabinaw ng Diyos sa pagmamahal ni Adelinda, ipanaw, among diampo ng Diyos, ang iyang pamilya na kabilit. Lord, ilabinaw ng Diyos sa batang ng Diyos. I pray, O God, for the family, comfort them, favor, Lord God, na kanila. Lord, ikaw ang Diyos ang padayon na accounting sa ilang pamilya. Lord, panalangin ng Diyos, hindi na Panginoon, financially, nasayon kayo ng Diyos na kung meron kayong panaw o pamilya ng Diyos, dako sa Diyos ang mga Panginoon. Kaya ako po ilang mga needs right now. I pray for favor also sa ilang Diyos. I pray also, God, for the Wano family, na ginawag God, si Sister Cici. I pray, O God, for complete recovery sa iyang condition. Lord, ikaw ang Diyos ang padayon na maghatag ng kalipon sa iyang paglawas. Lord, i-restore o Diyos ang iyang ipagbating o Diyos. Ilabi na sa itagong heat stroke sa iyang. I pray, O God, na ikaw ang magpanalangin sa iyong pamilya. Lord, ikaw ang Diyos ang padayon na mag-amping kanila. Ang mga kaigsuunan namo na wala na kauban karon ang iyang po Diyos sa iyong presensya sa ilaha. Lord, sa pamilya, sa Yak family, Lord, sa anak ni Engineer Dudo, ni Darlene, na nasa Vietnam, I pray, O God, for favor also for him and for guidance, Panginoon, sa iya. Labi na sa layo siya sa iyang mga mahal sa Panginoon. I-comfort siya, Lord God, sa iyang ipagbuhat sa Vietnam. Kung sa batang pamilya, sa mga Wilson family, sa dating family, ikaw ang Diyos, padayon na mag-amping sa ilang ng Diyos. Sa Fernandez family, also, Lord God, for your faith. Lord, kung sa uban ba mga kaigsuunan namo, among iampo Diyos ang imong panalangin sa kanila. Lord, ako sa iampo Diyos ang chairman, sa Secretary de Diel Isidro, sa iyang leadership, I pray, O God, for wisdom and favor sa iyang. Lord, panalangin ang kanyang negosyo, sa iyang family, Lord God, sa iyang wife, sa iyang Lord, I pray for provision also. For Ma'am Sarah, I pray also, Lord God, sa iyang health, sa iyang purpose sa US. I pray, O God, na i-grant mo ito. Salamat sa leaders sa ating church na Lord, sa iyong lead sa ating. I pray also, Lord God, for churches sa Merida Leyte. I pray for continually for Pastor Shanok sa iyong ministry, Lord God, sa Merida Leyte. Lord, I pray blessings for him and for his health, Lord God, sa iyong
padayon na dialysis every week. I pray, O God, for provision also. Sa ilang pamilya, sa ilang ministry, sa mga kabataan ng Diyos, o sa tanang mga kinsunan ng sa Merida. Lord, I pray also, O God, for El Generation Church Valenzuela. Lord, as Brother Noel lead our church there, I pray, O God, wisdom and favor o sa among mga kinsunan dito. Manalangin ko sa ating Diyos ang among buluto sa Valenzuela. Lord, salamat sa inyong kaayo sa among mga churches, Lord. Kung sa uban ng mga churches, mga pastoral, mga misyonaryo na nag-share sa inyong word, I pray also, Lord God, for comfort and provision to all of them. I pray for our nation, sa sitwasyon sa among nasong karoon, Diyos, na nagkagubot. Lord, I pray na ikaw, Diyos, na mag-intervene, kung ma-resolve, Lord God, ang ganang mga sitwasyon na nakita mo karoon, Diyos. Manalangini ang among presidente sa iyang nagaya siya kaalam, silin our country. Lord, na ma-resolve ang kagubot sa among naso. Sa iyang mga cabinet members. Sa saying, Lord God, labi niya ang Diyos. Ikaw, Diyos, nagalihon kami. Lord, hindi mo kami isubo, kami support sa among government. And as a church, Lord God, this is a way of supporting. We ask your intervention in our nation. I pray also, Lord God, for the nation of Israel. Ilapin ang Diyos sa iyong piniling nason. Panalangin ng Diyos ang nason na iyong piniling. Lord, sa ilang ekonomiya, sa sitwasyon, Lord God, i-open ang ilang asikasin to acknowledge that Jesus is the Lord. I pray for you, Lord God, favor and blessings. All our worship, Lord God, we ask this in Jesus' name. Amen. Let us recite the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us sins. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. May the Lord grant us His blessing.
Amen. Dihing iba Pagdunay manakasal. Ngaling mga anak ko wala kayo sila makaanak. Hindi nila sila nagampo. Huwag pa yun sila makabagong o anak. Dahil sa kagayon, tunay ni Suti, tunay manananak
Niyan po sila, o kitang na makabakong kung mga karong dito. Lipay ang mga sa. Ang problema lang, kaya doon na itulog na dalaan ng bata. Pinahadog sila. Sa mag-start na siya o sulti ang bata. Ang duha ka words nga iyang masulti, mamatay ang gisulti nga tao. Normal lang na pagkasulti. Ngayon ang bata ng 1 year, nahimog na ang bata na 2 years, di pagyatong magkasulti. Ilag akong gibatayan kay kuyaw na sila na kung sa mawod yun ang magawas sa bata. Kanya, pag 2 years na, samot na yun sila ka-training, udang kahalo, kay kala ng mga tuwiga, pwede naman musuti ang bata. Dito sila ang lakaw, pag-abot sa ilang balay, nisugat ang inahan sa lalaki. Ang bata, ningon man ang bata, lola. Di, taon-taon, kiri ng lola, patay. Kuyawan na sila. Sa kaang sunod nga mamatayanin. Pagkaon nga, natural na ng bata, nang matasad ng papa o mama. Grabe kami nga pagbuwat kung kung sanasad na pulong ang magawa sa bata. Pagkataon-taon ninyo ng bata, tatay. Di ang tatay, murag ni kubol, murag na kulutihan. Wa makatingog, siya na iya na ngalan ng Yesus tatay. Kano pa kaya itong word na sulti sa bata? Nagkuhan sila pinagka-seconds. Wa pa man namatay ang ban, ang iyang tatay. Taon-taon, masilingitay, bitawang silingan, kay namatay ang amahan sa mga bata sa pikas balido. Di doon ay pagduda, kay ang tinuod nga amahan niya ay katumang sa silingan. So, nasakpan na doon ay sedlay ng asawa. Ang namatay, katong sa pikas balay. Muna salamatan nga Kristoan mo kay Mamoy Sedlay. Base ka mamatay ang silingan. Kuyawan na taong tinulog nga tatay kay ikadong parebayan tumawal. Pero ang namatay ang sa silingan. Brothers and sisters, I want to connect this to our message today about the facts of life. And we will be discussing about the brevity of life, the fleeting life of man. Dahil tayo ang mga scientists na nag-study o mga doctors na study na kung saan nga dili na mamatay ang tao o kundi man at least taas nga edad, ibutang talang 100 kapin. O din sa Pilipinas na, sure na makadawa ka ng 1,000. Wala ka tinali ato rin nag-edad o mga 80 plus o 90 plus. Kaya kung doon na,
palyong utong na makabot ka 101, 102 giga. Today we'll be studying the facts of life. Just to discuss about few things about life. In Psalm 90, 10 to 12, na atong ibasa sa responsive reading niya, naadihan nato i-base ang atong walid karon. Nakabantay mo wala ko'y gidala ng notes. Kung kaya naman ako maklaro ang wordings, gawas sa course computer, niya ako matamaan na din kay padaluan man ako ang phone, wahot na ko 50. Ano naman yung akong basa, pato pa sipor para sa next Sunday, sipor na sa ito. Dagpo na, kaya anan mo kami dito iningwan. PowerPoint. Na ay power pero white point. Kung na ay point, what's ay power? Yan po ng ninyo, nagkaroon nining na first time kong magwali, mawalay notes ko diri, pero naharap sa akong utok na outline ang tanan. But I depend upon the working of the Holy Spirit. Pero ayaw mo katulog. Ikatulog ka na pagwali na wako'y outline. Let's pray that God will bless you today. The facts of life. Di nagaling ko makakuha ka ng mga exegetical sermon. Kung kay magmisod naman kong ginugtano, nakita mo kayo kung Bible, nalag po kayo ang litra. Abot na ba ka na sa ONF? Nagpaabot ko o kanang eye transplant, pero murag ma-realize na murag 3 years pa. Sa sunod niya, nakuwali, kumabot na ng isang ayaw ng tabo, kay AI na akong gamit. Kung makita ko na bisan ng inyong mga abulgod. Pero hindi pa official karon, mga 83% power pa na siya, pero pa sa Europe, pa sa Amerika. Hopefully, English doctor ko mag-realize na 3 years from now. Dili mo doon maoperahan ang akong glaucoma. Kaya bisa ko, maoperahan pero di makapromise ang doktor na balik pa nga akong pananaw. Schedule lang kong punta may aming buwan sa pag-operation ko. Pero wala lang kung wala yun kay what for. Kung wala yung kasiguruhan, bisa nyo lang ng doktor 30%. May balik na yung pananaw. Wala nga po. Kung di na lang po opera, kung nalang na, isip-isip lang po, porta, mahalawa. Mag-practice na lang kung buwangin na dito punta. Mamati na lang po sa audio Bible, o bumati na lang po sa aking asawa, nabasa akong chapter, versikulo, or akong iwan. Karami ko pakita, magklaro sa inyong mga naon, pero siguro ko na ako'y nakita ninyo, nakita ko ka mo magdagdog lang dito. Ang uban makita ko na ay ulo, ang uban way ulo. Ay, kumidya lang. Naalawas makita ko sa ulo, bilang ko magkaklaro
kung kinsa ka. Sige lang, ang importante, ang message karon that God will bring you, hoping you will be blessed today according to the working of the Holy Spirit. Number one, first fact is that ingon dia sa Biblia, life is short. Second, life is sorrowful. Third, life swift quickly. Kini ang mga two outlines. Pas-pas sa bagay si mga outline. Kaya the first sermon na akong iwalin ni di na rin na mawala kang ma'am. Kaya memorize na ganin niya ang teksto, title, ang mga main points. Nakurat ko kay kung nagkita mi din iya yung disgutan ang mga points na ko, praise God, na anay si ma'am, kuha niya si ma'am. The walking sermon. Number one, life is short. Sa Bible, disgutan that the average age given by God to man is 60, and for the reason of good health, 70, 80 or more. But life is short. How short is short, we do not know. Dili ka makaingon, dili ko mamatay, kay bata ako, 15 years old, 20 years old, bata pa ko ang very strong. The Bible says, life is short, but death is sure. Dili ka makaingon nga, kung 40 ka, yung pagpang life starts at 40, nga di pa ka mamatay. No. Daga na kayo ang mga tiguang na hanggang karuloy pa, pero ang uban, mga bata pa, daga na namatay. Naami din o student, hanggang karuloy pa. Pero daga na ang sa CBTI alumni, ang nangamatay siya buhay pagyapon ng pagkaroon. You cannot safely say, dili ko mamatay, kay 50 pa ko, 40 pa ko, 30 pa ko, 30 pa ko, bata pa ko. But I tell you, brothers and sisters, you will die in God's timetable. Ang atong kinabuhi sama sa kandila. Once mo dagutan ng kandila, magkatay hinay na siya kaupos, hinay pag-melt down, hanggang matapos mahunong na siya. Ingon na sabi niya na atong kinabuhi. Usahay sa mga sakit, mga baladian, ang atong kinabuhi, mga paspas ang deposition, murag sakyanan, tungod kay naayag ng mga sakit. Nakuha sa tayo sakit, di man sa kamamatay, gawas pag-uot sa Diyos. Dito sa last week, doon namin grand reunion sa Sibitay Alumni, coming from different parts of the world, 127 kami ang nakaabot, ang nakatambo. Why? Dunay uban, a day before mulanda pa yung sa Cebu, na stroke.
Bisang gani doon na may kauban, nga diha na siya sa, dito man kami sa Camp Bato, diha na ang first day, diha na sila, dito na stroke. Dito na siya magpahulay sa Sibunga, kung saan na, district hospital. Wa ay siya katambong. Katong mga senior na kaayo namin, nakita namin nga sila mga tiguan. Ang uban magagaw tagilid na, ang uban piyang na o piyang, ang uban maramayo ang lawas tanon, pero ang kambal hinakok, buntag upat, pagtuduha, gabi upat. Murag mong na ngayon pamaw panito o snacks ang mga tambal. Life is yours. Ang atong kinabuhi, kung ako'y amigo, mapasok sa na-admit siya, hapit siya mga patay. Pagbalik pa niya sa iyang panimulay, iyang gitawag iyang pamilya o nagsabot sila, nasugod karon, wak na'y matulog sa inyong mga kwarto. Mag-ipon ta din sa sala. Ani ta din mga tulog ka na. Iyong ko sa akong amigo, advice ka, siya, una, mahal ko nga mamatay ko nga di na natin makita ang mga anak. Or, usa sa akong mga anak, kuwaw na si Ginoo, may na magkuban kami, kaya doon na may banding, istoryahan, kanya, aron, wala lingaw sa mga. Tigalay, son, ang kinabuhi nato hamong bulang type ito na life is short and you do not know how short is short. That is why my challenge to each one of us, to parents, please love your parents. Take good care of your parents. Express your love to your children. And vice versa, children, please stop na mga pagtubag-tubag, pagsukol-sukol sa inyong ginikanan, kay wala kang masayo, kanusa sila kuha sa Diyos. Pero nga doon na may mga kaibos o panag-away sa pamilya, please settle it down. Doon ay uman na manglutag sa kasimana. Ang mga anak pabisgo, magpaproblema kayo. Nausay ng tanong ang ilara, yung sa sila pagkatiman, magmahay kaywa sila matagpo ang ilang Panginoon. But do you know, I'm referring to children. Your parents have done the best for you. O nga sila mahalan, samtang buhay pa kamo, ipakita ang imong pagmahal sa imong ginikanan o mga loved ones. Ipakita ang imong pagmahal sa imong mga igsoon. You know why life is short? Basig ka na ang adlaw, mahimo. Nga kutob na lang ang ilang kinabuhi o kutob na lang yan ang adlaw ang imong kinabuhi because you do not know when your life will be taken by God. Brothers and sisters, dagat kayo ang mga anak na manglungkod, magkikaway pa, magdemand sa ila-ila na selfish ra ng mga desire. Dagat kayo mga anak nga di magtagal, di mo atiman sa ilang ginikanan. Na may brother-in-law,
ang iyang papa o ako sa father-in-law o ang sa bana niya nga iyang mother-in-law ang father-in-law maghatod o lamig na sigan musagit pa dito sugkar na madunggan na sa iyang tinurong amahan ang apa niya ay pindot niya sudan na isabaw kao ng ulit pa kayo. Pero sa iyang tinurong nga amahan wala siya gihatod. Ikong ra niya gipadungog. Kung muduol pa ngayon ang tiguang mo kung sa iyang gusto moingon nga ay ayaw na lang ka papag ayaw na lang ka ulang na lang nato imong mga ako tiguang na ikaw ka sakit kayo palandungon nga ang ginikanan nga nag-antos kanimo wa nimong apila pagatiman pagayo onya kung mamatay na magsigigay hilak magsigig-hilak pero sa dihan ng tiguang yapa bisag binikol o tambal o makakaon lang unsa maguli pa ang paghatag pero sa dihan namatay na magsige nagsyagit sige na dahil o kanang hilak ngayon dahil apa mahal kita I love you maglisod yun ko karon nawa na pag-abot dito sa simenteryo sa lapanganan, mukuyog ko pa. May tuklod, ano sa mga sa lumaw. Hypocrisy. Asa naman ang mga anak karon? Tingalay yung mga grandparents, mga loved ones nga nag-bedridden. What have you done to them? Life is short. Basig mo na last nimo nga pagatiman. Basig na maray na lang ng tiguang diha. Kaya mo na diha ito ang iyang katapusan. Alang sa tsoban na you are wasting your time. You are wasting your years. Remember, life is short. How short is short, we do not know. How do you know na dili ka makabot 40? How do you know na dili ka makabot 50? O niya ang imong oras, ang imong panahon, imo lang giusik-usikan. But the most important is, are you ready together? Are you sure of your salvation? Have you used your time and years for God? Suppose you will die today, tomorrow, or next week. Kung sa may imong gibuhat sa imong kinibuhi. If you're giving 5 years from now, how do you use your life? Brothers and sisters, it calls for more meditation, rethinking, because your life is short. Second, life is sorrowful. Sa Biblia, sa atong gibasa ganyan, nag-isgot na sorrows and labors in life. Sa Job 14:1, it says, a man who is born with a woman have less than an sorrowful. That is why
No one can say us, I am always happy. Good if you're happy. But when we go back to the facts, when we go back to the Bible, your life here on earth includes sorrows. No one can tell us today that I have no sorrows, that I am always happy. Though we are commanded to be joyful always, to give thanks always. Yes, we thank God, but we have sorrows. When you meet, or when there is a time that you are sorrowful, that is what the Bible says. And there is that varied sorrows in life. Karoon na kay problem, na kay sorrows, mga ginag ko, may mga nakansi sa negosyo, may mga namatyan ka, mahimong na nagpabad ng imong mga anak, mahimong dunay mga dili, may dagan sa inyong ginabuhi, and you will be sorrowful. But brothers and sisters, that is part of life. Some say, I have no problem. I have no sorrows. Again, may unbelieving ko, praise God. Pero ang Pinoon na ayaw lang pamagat. May panahon nga ikaw malipayon, may panahon nga ikaw peaceful, pero na mga panahon nga ikaw sa magmaglunan. But brothers and sisters, I tell you, do not lose hope. Do not be discouraged. Life must continue, whether you are in the midst of a storm or out of a storm. Remember, God is always with us. God is there to uphold you, ready to help you, ready to rescue you, ready to help you. Di natin nagulungan na pari, magting mo lang ko. Nagwanan pari, nagulungan ko na pari, mga taga Cebu Baguio. Giningaw sa iyang amigo ng pari, natuwa na kuyo sa buhol. Pag-abot niya dito, naturang tapos sila, naman sila, istorya siya. Kaya pari ang listahan sa buhol. Doon ay kabayo na 10 kayo, manso kayo niya, 20 kayo. Ngayon ang pari nga taga Cebu, pwede ko makasakayan na hilig ko kabayo. Sa sige, gamitan. Sa unsa may mga mangasyon mo ani, ngayon siya, pag padagan ka, tawagan ako kanang hallelujah. Pag ini mo hallelujah, gagawin mo siya. Di mo na mag-ingon ka hallelujah, di mo siya na kusog. Okay? Eh pagpahuno, mo ingon ka, praise God, praise God, muhuno na siya. Huwag makiyang isap yan. O meron hinahinay pa ang gagang libot-libot dito sa ilalo na sa tea. Niya, nagkakusog, kaya sige naman siya, yun, hallelujah, hallelujah. Di nagkakusog na ang kabayo, nagkakusog ang kabayo. Wa siya kapantay, naluon na dahil siya sa pangpang. Doon na siya sa pangpang. Mga 5 na ng kadupa, nakalimut siya kung saan pagpahunong.
Unya ang naitabo at the brain nainom siya. Yung siya, praise the Lord! Kahit ang kawayo pagbuno. Naaalam yun sa pangpang. Tanang niya sa puspang lauma. Pastilan kung nahulog ako ng kabayo. Patay ang ginamit ko. Sa santa niya, una-una, sa gibuhat sa Diyos sa ikinawoy, may giluwas siya. Masyagit nito siya, hallelujah! Basta ang kabayo pinukso, hulog sila. Nagtimana ninyo kung sa gamit, hallelujah, kung sa gamit ko, praise the Lord. Mga ison, bagamat may mga problema tayo, naaman tayo mga problema sa kinabuhi, kay atong kinabuhi, na may mga sorrows, na may nagkanalain ng mga problema, pero ayaw kalimot sa pag-guide sa Diyos, pagpasalamat sa Diyos, sa tanan iyang gibuhat alam ka na. Ayaw lang imita ka na magkawayin ka. Kay base mahulog. Brothers and sisters, to thank God, to praise God for all the sorrows that you have, for all the problems that you have, can give you more encouragement and give you more strength. Wala tao, wala mga sorrows. Na kay mga problema. Tingali listan ta sa pag-hallelujah. Listan ka pag-praise the Lord. Pero iganay son, wala kay mabuhat, wala kay mahimo. Nga panahon sa mga problema, panahon sa mga panghitabo na dili maayo. You need to thank God, to praise God for all that happens in you. Ako mag-guide ko sa Diyos na tingnan ni sa mga kaubang ng mga workers. Kaya active kayo dito sa mga activities, mga special presentation sa camp. Ngayon sila, di ba naman tiyan ka mo last year, September 4? Ito nga akong nurse na kamaglangan na sa PhilHealth ng trabaho. Nga nung gasip mo kayo, nga nung malipayon ng kamo, nga nung murumag mo, huwag naman yan. Ningon kami sa akong asawa, ang among commitment sa Diyos, pag-alakad sa Diyos, o ang among commitment, wala nakagapos sa among anak. Wala magsalib o magbibindi sa among anak. Ang among pagsalig sa Diyos, ang among kinabuhi, nakakumit sa Diyos, and whatever happens, our commitment is in God. We serve with all our commitments despite of the problems. Kaya ang among nag-show kami na tuwa siya sa langit. That is why masakit man sa mua, why naman pumanang o sakitan kami? But we made it sure that life must continue because your life is in God and you are always or delivered and approved by God. Take note of that. Last is life swift quickly. Pasabot nato ang kinabuhi nato, dili lamang kay life is short. Ang kinabuhi nato makita karon kay mawala ka. Murag pa kita nimo. Pero pag sidlak sa adlaw mawala na. Murag aso nga makita na apan mawala sa. Daga tayo ng mga pangitabo. Example,
ang akong father-in-law, Sunday. Naglakaw-lakaw pa sa pala. Sa panahon panahon ito, ikaw ang nindot pa kayo ang iyang pagkaon. Taon-taon, niinom mo tubig. Pagkahuman, isandig sa bumbong, nagpasalamat sa Diyos, taon-taon pa kayo. Ngayon na lang ang mga apo, mga anak, kaya ilang bangon, ilang pamatang ilang lulo, wana, patay na. Sikan so minutes lang, nawala na siya. Ikuha na sa Diyos. Kana mga nag-crush sa airplane, nga diretso ka patay. Sweeping mo gaya. That's so quick. Sa barko. Lahi naman yung nag-breathing mo na namatay. Kaya medyo ikaw at nagtungod, maka-adjust ka pa sa iyong una-una, maka-prepare ka pa, maka-accept ka pa. Sa tanaw ko sa akong anak na medyo kuhaon naman sa ginuli ko sa akong asawa, please prepare and have a good acceptance kung sa may natabo sa akin. Isa dili ko kalaw. Ang dili niya madawat na itabo yun. September 4. Peaceful kayo namatay sa ako naman. Ako ready na ko. Sakit man pero ready ako. Ang aking asawa, walang problema ko. Kaya pinatay bila ko, grabe din niya ang problema. Why? Huwag man siya mag-ready. Kulang lang siya of acceptance. Pero may abot ko. Dahil kayo na namatay na kalit lang. Katong inyong nadugan, katong ulitaw na bakasra sa kilid. Unya na ligsan, dito na siya sa kilid. Isakang ng auto. Namatay. Murag si Reverend Ian sa Bradford sa una. Nag-exercise, naaray siya sa water. Naaray siya sa sa town. Noon sa mantong auto sa nga pagliko, makaliko, idiritso na nung sa iya. Patay. Pastor, masakit ang namatay. Naligsan. Diara sa tindahan, lugay ipalit. Yeah, so we do not hope or we do not pray that kini ang mga accidente may tabo na. But we do not know. Sa makita nato karon pagkaugma o taon-taon wala na. Katong inahan marami mo itong naligsan. Nag-istoryahin na sila bago lang yun sa sentro. Pagsunod tawag, nagbayro na ang imong anak patay na. Mura di kasabot katong inahan kung sa iyang batik. Was siya kasayod. Was siya kabawang sa iyang buwan. Na siya. Katong panahon sa COVID, balay o sa among gipuyan. Entire family, niyatong adlaw pa dito sa beach. Ang amahan, ang anak nagduwa pa. Ang tibong pamilya,
grabing kalipay nila itong adlaw. Pag-uwi nila alas 5, igura nakapangalibog sila. Ang bana, ang amahan ni Kuro. Taas ang milana, bisuka, di ka ginawa na nito. Gidala sa ospital, di manikita pasunod dito sa sulod. Sa ICU, ang asawa direra sa Diyos. Hours after, bisultihan na siya ang imong bana patay. Niya panahon sa COVID, di man siya magkasod. Unya, gidiretso man ito kremit ang iyang bana. Basta asawa kating dunia. Mura bitaw sa piso na wadan ginahan. Kaya nangilang siya, kagapon kumanipayan pa naman dito sa dagat. Kami manipayan pagkaayo. Kunya galit na ako sa ospital. Wala dahil kami magkita. Kunin mo na yan na ang klases kamatayan. Ano nga ito ang pagkakot? Dapat you are prepared and be sure that when you die anytime you will surely go to heaven. Repent and have time to have peace with your brothers and sisters, with your parents. Serve God faithfully because you do not know because you do not know when you die. Life is short and sometimes it happens quickly. Who can tell? Nadugay pa ka mamatay. That is why ikaw naman na, please, express and show your love, your care for your wife. Likewise, wife, do it for your husband. Parents, do it to your children. Children, do and care for your parents. Dagan pa ang evidence na pwede natin present. But one thing you should do. And remember, life is short. Life is short. Dagan kain na ang mamaya. And life swift. Quickly. Naharap ko sa verse 10 and 11. That is why we have to remember or count our days so that we can have wisdom. Like for example, imong edad karon 40, kung average sa mga edad ng 60, pila na lang ang katuig. Kung ang iyong edad 50 karon, kung average 60, 70, 80, pila naman ang katuig ng nakalimutan. That is why remember your days. Remember your life and do not waste your years, but faithfully serve God. Pila yung edad karon? Ba't ang talang mabot ka 80? Kung 30 yung edad karon, kwinta, abot ka 80. Pila namang katuig?
Ikaw ba sa mga bata, mga anak, ang imong pag-isulay sa pa o naglibot-libot ka lang? Kung balik mo tayo isulan ang isiningan, eskwela dire, may university, sunod uwi, ito nasa Saraya University, tuwa nasa Saraya University, dugay na sa kagraduate. Karong June ng tingali ko, graduate in town siya. At last, 10 years sa college. Ayaw sa pusiki ang imong tuig, ang imong panahon. Kinsay na sayag nga ang matahin niya na ang may kaputan. Learn na kaya akong panahon. Salamat lang sa imong kayo. Mataklaro pa po sa akong agihan. Pero di ko kaklaro ka na magbabawag ang dalan. Don't waste your time. If I were you, use your days to serve God faithfully. Kasi maulay ka. Make sure you are always ready. More power and God bless you. Thank you, Pastor, for today's message. Now, for our affirmation hymn, let us sing hymn number 5959, Sweeter as the Years Go By.
Please. Manalo. Pasinuki ang inyong pinahagi sa inyong katigayon at sa mga unang bunga sa tanan inyong mundo. Unya ang imong mga kamali mapuno tungod sa kadaghan o ang imong mga bukanan makawas sa pag-anting. Because our actions is not the one. Number 18. Pagkaw, among nakagawa ng mga pagbukas sa Diyos sa kanila. Mula sa kanila ng kasalanan kung sa kinabuhay ng kanya ng kanila. Ibaw ang ulit niya ngayon. Ang mga kasya na alawan ng pagkakita ng kasalanan at pagkaw na ay gumagawa.
Salamat sa inyo. Karungan lang. Katagan ng bigay mo. Pagkatapok ko, makakaon nila sa pulo. Salamat doon tayo doon ito po sa buong ng kinabuhi ko. Salamat sa inyo sa pagdayan sa lain na lakad sa kinabuhi. Ibaw mo yung lain ng problema sa mga higala na panahon na alam yung kapunin ng ano kami harapin ngayon ko magpasalamat sa ito sa tanan ng tulong sa kinabuhi sa kanilang so wala na yung mga yun ko mag-iuwi ka ng kasikas at kami yung kasikas sa magkaalam magitan niya ang tulong ang unang kaalam yun sinabi sa tao unang kanailahan ko siya ang Lord nawagan na ang among gamay nga halat na nagsimple na ito kapagtuloy na kami sa ngalan ng Jesus. Amen. Happy Sunday. A warm welcome everyone to Lord's Day. Our church attendance on Sunday morning service 24 adults and 22 children. Total attendance is 46. And for attendance today, 26 adults and 15 children. Total of 42. And we thank the Lord for the offering last Sunday, the amount of 5,680. And for our birthday celebrants for this week, sing happy birthday for Nanay Evangeline na Kabulnan. Happy for our activities for today, snacks fellowship after the worship service, and CE classes on Thursdays. And today's snacks are courtesy of the Fernandez family. Thanks for sharing. And we need volunteers for our snacks and flowers scheduled for the following weeks: June 14, June 21, and June 28. The Lord touches your hearts. The sign-up is available at the fellowship room. Thank you. And for our communion preparation schedule, July 5, with the Yap family, August 2, Lapi family, September 6, Oyster family, and October 4, Ricabar family. And for our prayer requests, pray for our country, our leaders, the executive, legislative, and judiciary branches. Pray also for those who are affected by the calamities and restoration. For Reverend Gadiel Ray Isidro Jr. and his family at Pasadena, USA. Reverend Edgar Yonko and El Church Parsons. Pastor Shalom Trabero at El Church Merida, and for the ministry at Canmulao and Valenzuela. And for Madam Sarah R. Isidro, strength, wisdom, and good health for the ministry. And for physical healing for Garcia family,
nephew with problem in the bone, and the brethren with the health problems. For God's protection and blessing on our church members who are away from their homes. Yuing Yap of Vietnam, Lani Lape and her husband in Chicago, Tricia Fernandez and Betsy Calieno in Singapore, Nene Roses and family in Australia, and Jassy Voice Awards in Scotland and other members. And for our ministry next Sunday, June 7, 2026, Speaker will be Reverend Edgar Yongko, Worship Leader, Engineer Dodoya, Worship Music, Chanel Fernandez, Responsive Reading, Shikaina Mary Panis, and Operatory Call and Prayer, GM Panis, and Ushers, Antonio and Albena Lapi, Peter Sube, Romy and Marites Secabar. For a pastoral reminder from our late Dr. Daniel T. Isidro, a life cleansed by the blood of Christ should live a cleansed life. Again, a life cleansed by the blood of the Christ should live a cleansed life. All rise. Let's read Psalm 1 on the Sunday to sing the Bible. Let's all be seated first. And let's have our special offering for the month of May, birthday and anniversary celebrations. Let us all rise for our closing hymn, hymn number 184, Standing on the Promises. Standing on the promises of God's word.
pangalan, kung paspas, kinabuhi. Pero let us continue to stand on this promise of God's word. And I know God will always help us, guide us in our journey here on earth. Let us pray. Father God, thank you so much for the time. Thank you, Lord God, for the encouraging word that as we live here on earth, we will be using this, Lord God, for your glory. Lord, kapag kami, patayin kami kanunay sa inyong grasya. Blessings. We ask for your favor from this week, our journey this week, Lord, let us always. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give us peace. Paul, mayroong nalulong sa buong ng loob. Digugmaan ko si Paul ng kasing-kasing kalang puso. Happy Sunday.